Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So, welcome back to our 365 daily devotions. So, today is July 12, Sunday, and this will be our last installment for our current series, which is Give Yourself Fully to the Work of the Lord. So, yung magiging panapos nating topic is Worship God every day, diba? So, every day, 7 times a week, diba? So, wala tayong mamiss dapat doon. So, every day. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse natin tatalakayin ay ang Romans chapter 12, verse 1. So, in New International Version, a living sacrifice. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, in Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia version, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsambahan ninyo sa Diyos. So, sinasabi niya dito na, 'di ba, living sacrifice. We should be a living sacrifice. We should offer our bodies as a living sacrifice in worshiping God. So, paanong living sacrifice ba? So, unang pumasok agad sa isip ko is yung, di ba before, hindi gaano nakakapag-preach ang mga Kristiyano since once na kinlaim mo na Jesus is Lord before, sa panahon before, is papatayin ka nila. Kasi nga, hindi sila ganon ka-open when it comes to that topic. Kasi nga, ang hinihirang lang nila na hari or dapat sambahin is yung mga hari nila. So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, we offer ourselves as living sacrifices from Sunday to Saturday. So, ito yung sinasabi kanina na worship God every day. So, mula Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So, every day siya. So, hindi lang pala tayo sa church nag-worship, di ba? Hindi lang tayo sa church. Hindi lang natin sa church ginagawa yung pag-offer ng mga body or ng mga sarili natin para sa ika-glorify ng ating Lord. So, gaya nga na nasabi ko noong isang gabi, di ba, nagkaroon kami ng relationship talk noong Thursday and nabanggit din sa amin na ito sobrang tumatak talaga ito sa akin. So, ako kasi madali ako makalimot. Pero once may mga bagay na tumatatak sa akin, kahit 1 month from now, 1 year from now, tanongin mo ako about yan, masasagot ko yan. So, nung relationship talk namin, nabanggit sa amin na ang pag-ministry daw is hindi lang siya ginagawa sa church. So, naliwanagan ako na lahat, kasi diba, everything from, through, and to Jesus Christ. So, lahat ng ginagawa natin, lahat ng bagay na kinreate niya dito sa mundo ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, and para sa Kanya. So, ibig sabihin, lahat ng nakikita natin dito is ibabalik din natin yung glorification sa Kanya. So, yung pag-ministry daw is hindi lang sa church ginagawa. Yung ministry kasi, when we say ministry, ang madalas na papasok sa isip natin, worship team, music ministry, multimedia, outreach, kids, ushering, yung mga ginagawa sa loob ng church. Yung, diba, yung nasa church mismo, yung visible sa church. But, hindi pala siya limited lang doon. Ang hindi natin alam is nakakapag-ministry pala tayo sa labas ng church. Like, for example, ginagalang at pinapahalagahan, minamahal mo yung mga magulang mo. That is also a ministry. Ginagalingan mo sa school mo, nagpe-perform ka ng maigi sa school mo, so that is also called a ministry.
So, sa trabaho naman, nagpo-perform well ka rin and wala kang tinatapakan na tao. So, that is also called a ministry. So, everything pala na nakakapagbigay glory sa Lord or gina-goal natin, everything na ginagawa natin na ang goal is to glorify Him. So, that is called ministry. So, even at the simplest things na hindi natin napapansin, pero ang goal natin is to glorify the Lord. So, that is called ministry. So, ibig sabihin, wina-worship na natin siya nun. We are offering ourselves as living sacrifices. Kagaya nga ng sabi dito sa number 1 teaching natin. Number 2, we please God in our workplace as part of our worship service. So, in general, kagaya nga sabi ko kanina, hindi lang tayo sa church, nag-worship sa loob ng church, kung hindi, sa labas din. So, kagaya din na sabi ko, nagmi-ministry din tayo sa trabaho, kagaya na nabanggit dito na we please God in our workplace. So, in everything that we do, we should always remember na dapat lahat ng gagawin natin, sasabihin natin, ay makakapagbigay ng glory sa Kanya. So, yun yung number 1 priority natin, si God talaga. Hindi yung mga boss natin, hindi yung mga asawa natin, hindi yung mga kaibigan natin, kung hindi si God talaga. And siya lang yung dapat piniplease natin, not other people, diba? So, if we do that, then it is already a part of our worship service. And number 3, we train in the church to become godly workers of the Lord. So, tayo, nakakakuha tayo ng mga kaalaman or pagkakakilanlan sa Diyos kapag nasa loob tayo ng church. And dito rin tayo tinitrain sa church upang maging godly workers nga ng ating Panginoon. So, once lumabas tayo ng church, lahat ng natutunan natin, we should apply it on our everyday lives. Kaya nga godly workers of the Lord. So, gagawin natin yung mga natutunan natin all throughout the week. So, every day. Lahat ng natutunan natin is i-apply natin sa buhay natin so that we may be so-called godly workers. So, lahat na natutunan natin, i-apply natin sa sarili natin, i-meditate natin, pagbubulay-bulayan natin. Hindi lang natin siya basta pinasok sa tenga natin tapos ilalabas sa kapila, diba? So, i-apply natin ito sa mga sarili natin every day so that we are worshiping God every day. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, train in the church on Sunday. Number 2, work for the kingdom throughout the week. And number 3, join Jesus in conquering the world. So, for our discussion part, by now, after watching this devotion, we should be able to identify the ways on how we should give ourselves fully to the work of the Lord 168 hours per week or every day of the week. So, ayun lamang po para sa ating devotion for today and I hope na may natutunan tayo. So, may God bless us all.